Nakaka-high blood na balita ni Torre. Hindi lang pala si Atong Ang at Gretchen ang idinadawit sa kaso. May mga ibang personalidad pa ayon kay General Torre at isang pasabog ni Torre na ilan sa mga sabongeros ay wala sa Taal. Yung iba nasa ibang lugar. Ang tanong, nasaan sila? Grabe ito mga kaibigan. Totoo ba ito? Parang sa pelikula lang ito napapanood, ang tila mafia na kwento ng missing sabongeros. Halika, atin itong pag-usapan. Wala kaming sasantuhin dito, we will leave no stones unturned. Akala natin pelikula lang, pero sa totoo lang, mas nakakahiblad pa. Hindi lang si Atong, hindi lang si Gretchen, may mas malalalim pa raw na sangkot sa pagkawala ng mga sabongero. At ayon kay General Torre, may mga sabongero raw na hindi nasa Taal Lake pero nasaan sila? Aba, parang mafia nga ito. Ngayong inamin na ni Torre na hindi lang 15 na pulis ang iniimbestigahan. Sino pa ang mga personalidad na ito? Mga kilala ba sila? Artista ba? Politiko ba? O mga untouchables na ayaw mapasama sa balita? Lunes ng umaga, tahimik ang press briefing ng PNP hanggang sa bumulga ang linya ni General Torre. May iba pa tayong tinitikitan at kung akala nyong natapos na sa 15 na pulis, aba, hindi pa pala. Ang ilan sa kanila may rango pa na Lieutenant Colonel, pero baka may mas mataas pa. Sabi ni Torre, may ibang personalidad pa raw na kasalukuyang minomonitor. Di pa man daw sila maaresto pero kapag naglabas ng warrant, sawak agad. Sino itong mga personalidad na ito? Si Atong, si Gretchen, matagal nang binabanggit pero ngayon may bago pa raw. Mga negosyante ba ito? May koneksyon ba sa politika? May VIP ba sa likod ng eksenang ito? O mas mataas pa kila Atong? Naalala nyo ba si Totoy aka Julie Dondon Patidongan? Siya yung whistleblower na nagsabing tinapon ang 34 sabongero sa Taal Lake. Pero teka lang, sabi ni Torre, hindi lahat sa Taal makikita. May ilan pa raw sa iba't ibang lugar at nasaan, asaan, buhay pa ba sila? Grabe, parang Taken pero sabungan version. Cockfighting conspiracy ba ito na serye? Isipin mo gigising ka sa isang araw, ang tatay o kapatid mo nagpaalam lang na pupusta, hindi na umuwi. Ano yun? Di lang natalo, nawala pa. Alam niyo ba na yung 15 na pulis na yan, naka-restrictive custody sa Campo Crame, parang protective custody with benefits mga. Anong nangyayari? May mga sabongero pala na wala sa Taal. Ang iba nasa ibang lugar. Ang tanong, posibleng buhay pa kaya ang mga ito? Ang tanong ngayon, ilang sabongero ang hindi pa nahahanap? At nakakakilabot ang mga pangyayaring ito. Grabe no, ang bigat ng mga revelasyon para na tayong nanonood ng pelikula. Mga taong nawawala, hindi alam kung nasaan at tila may mga mafia sa likod ng lahat. Pero sa gitna ng mga madilim na balita, gusto kong ilihis sandali ang atensyon mo kaibigan. Sa kabila ng lahat ng ito, may mas mahalaga tayong dapat pagtuunan. Ito ang hustisya at habag ng ating Panginoong Hesus. Ecclesiastes 12 verse 14, sapagkat ang lahat ng gawa ay dadalhin ng Diyos sa kahatulan, maging ito'y mabuti o masama, maging lihim o hayag. Kaibigan, ang balita tungkol sa mga nawawalang sabongero ay hindi lang nakakahiblad. Ito isang malinaw na salamin ng pagkabulok ng ating mundo. May mga taong nawawala, may mga personalidad na di umano'y sangkot at tila walang makapagsasabi kung sino ang tunay na may sala. Pero alam mo kung sino ang tunay na nakakaalam ng lahat. Walang iba kundi ang ating Panginoon Hesus. Tayo ay naniniwala na may tinatawag na judgment, specifically investigative judgment. Isang yugto bago ang ikalawang pagdating ng ating Panginoong Kristo kung saan sinusuri ng langit ang bawat buhay, bawat motibo, bawat sikreto, ang mga ginagawa sa dilim
ay bubunyag ng liwanag ng ating Panginoon Diyos at ang mga nakaligtas sa batas ng tao ay hindi makakatakas sa makalangit na hustisya. Pero kaibigan, hindi lang hustisya ang dala ng ating Panginoon Hesus, siya rin ay puno ng awa. Maraming sabungero ang baka naligaw ng landas, maraming pulis ang posibleng ginamit ang kapangyarihan para sa pansariling interes. Pero kahit gaano kalalim ang ating kasalanan, walang lalalim sa pag-ibig ng ating Panginoon Hesus. Ang dugo ni Kristo ay makapangyarihang maglinis ng kahit anong bahid ng kasalanan. Hebrew 9 verse 14. Hindi aksidente na narinig mo ang balitang ito at ang mensaheng ito, kaibigan. Baka ito na ang paanyaya ng ating Panginoon Diyos sa iyo. Mga kaibigan, lumapit tayo sa ating Panginoon Diyos. Baka mauli pa ang lahat. Habang may panahon pa, magsisi tayo. Habang may pagkakataon, manumbalik tayo sa ating Panginoon Diyos. Habang buhay pa tayo, yakapin natin ang pag-ibig at awa ng ating Panginoon Kristo. Sa dulo ng lahat, hindi si Tori ang huling huhusga, kundi ang ating Panginoon Hesus ang tunay na hukom, puno ng hustisya at walang kapantay na pag-ibig. Purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong walang hanggang awa. Sa gitna ng kaguluhan ng mundong ito, kayo po ang aming liwanag at pag-asa. Linisin niyo po kami mula sa aming mga kasalanan at tulungan niyo po kaming mamuhay sa katotohanan. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan o aming Panginoon Diyos sa inyo pong kabutihan sa amin at patuloy niyo po kaming alagaan at panubayan at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala. At salamat po sa pagdinig ng aming mga panalangin sapagkat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Bago natin ipagpatuloy, kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF at ito ay nasa limited lamang na panahon kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo, kaibigan, ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo magpatuloy.